Sa John 6, 1 to 15, maraming tao ang sumusunod kay Jesus dahil nakita nila ang ginawa niya sa mga may sakit. Napakaraming pinagaling ng Panginoon. Pero sa kasusunod nila kay Jesus, nagutom na rin sila. At alam naman ni Jesus na kailangan silang pakainin. John 6, 5 to 6, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Philip, one of the disciples, sees the problem in terms of scarcity and cost. Sabi niya, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Kalahating taong sweldo ng mga wage earners ang katumbas para makabili ng tinapay na mga tigkakaprasong kagat lang ang pwedeng ma-enjoy. Sa madaling salita, kulang ang pera. Kulang ang pagkain at sobrang daming tao. May napansin si Andrew na isang batang may 5 maliliit na tinapay at 2 isda at alam na natin ang kwentong ito. John 6:9, tanong naman nila, "But how far will they go among so many?" Sa dinami-rami ng tao nagdatingan dito sa ilang, wala namang nagbaon. Ito lang bata na talagang nag-aalaga ng mga pastol at nandito siya ng ilang araw, may baon. Pero gaano karami na ito sa napakaraming nangangailangan? That is the human calculation. What we have is too little for what is needed. Pinaupo ni Jesus sa mga tao, tinanggap niya kung ano ang meron. 5 maliliit na isda, hindi alam natin kung dulong o dilis o yung isda nilang, maliliit lang talaga, lalo sa mga isda ng mga kapuspalad. Nagpasalamat, hinati-hati, ipinamahagi. At alam na natin din ang kasaysayan kung saan nagtapos, nabusog ang lahat. John 6:11, "They had as much as they wanted." Verse 12, sabi ni Jesus, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." At may natira pang 12 baskets. So here we see scarcity opened the scene. Abundance filled the baskets, but abundance was not the point. Dahil nang gusto nang gawing hari ng mga tao si Jesus, siya ay umatras. Hagang-hanga na yung mga tao. Inaasahan na nila na si Jesus yung Messiah ng kanilang tradisyon, ng kanilang scriptures, ng kanilang inaasahan. A Messiah who would become a conquering leader, a military leader, who will set Israel free from the Romans and other dominations at magtatayo ng isang physical kingdom na itong Messiah na ito ang maghahari. Yun ang kanilang inaasahan for Jesus to be, or for what Jesus they thought He was. So gusto na nilang pilitin siyang i-declare na hari, kaya si Jesus ay umatras at nawala siya sa crowd na ito. Verse 15, Jesus withdrew again to a mountain by Himself. He would feed the crowd, but He would not exploit their dependence to seize power and rule over them. Hindi niya ito-turn yung kanyang popularity into political power. Yung kanyang spiritual strength, hindi niya ipapagamit to politics or to military agenda. He filled their stomachs, but He would not feed on their dependence. Bread is daily. What is sustaining your life? Salamat, Panginoon. Balik-balikan man namin paulit-ulit ang kwentong ito. Hindi maubos-ubos ang aral. Kaya ngayon man, humihiling kami ng dagdag na kaliwanagan, pangunawa, pagbubukas at pagpapalawak ng isip
upang makamit namin ang pagpapalang inilaan mo sa lahat ng tutunghay pamuli-muli, pabalik-balik sa kwentong ito. Be our teacher, be our leader, teach us. Father, we thank you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our teacher. John 6:11-13, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with pieces of the 5 barley. And after those, the people had eaten. So the crowd was fed. Pero hindi dito nagtapos ang kwento. John 6:22-27, kinabukasan, hinanap ulit ng mga tao si Jesus. Napansin nilang wala siya ron. At hindi rin naman siya sumabay sa mga bangkang sinakyan ng mga disciples na umalis na sa lugar na yon at lumipat na. So, sumakay ang mga taong ito sa kanilang mga bangka at pumunta sa Capernaum para hanapin doon si Jesus. Talagang sinusundan-sundan nila. When they finally found him, they asked, John 6:25, "Rabbi, when did you get here?" Pero hindi sinagot ni Jesus ang tanong nila. Verse 26, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill." Jesus reads the spiritual hunger beneath the physical hunger, but the people were only aware of their physical hunger. Hahabol-habol sila kay Jesus. Ang akala nila dahil lang talagang nasasarapan sila sa ipinakain niyang tinapay, pero nababasa ni Jesus ang mas malalim nilang gutom. At yun ang gusto ni Jesus, natugunan. Hindi lang yung pansikmura, yung malalim na uhaw at gutom. John 6:27, sabi ni Jesus sa kanila, hanap ng more bread. "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life." So Jesus refuses to let physical satisfaction become the whole reason for following him. The meal satisfied hunger, but the sign pointed beyond it. Hindi lang yun ang agenda na magpakain. So huwag lang hanapin si Jesus dahil may bread na nakukuha sa kanya. Tayo, ano bang nakukuha natin kay Jesus? Anong napapala? Dapat nating sukatin. Hanggang tiyan lang ba yun? Hanggang kung ano-ano mga basic needs? Hanggang kung ano-ano mga physical needs? O talaga namang hinahanap natin si Jesus dahil alam nating may mas malalim pang mararating ang pagpapakain niya sa atin. At sabi ni Jesus, "Seek what does not spoil." Napapanis yan. Ilang oras lang, lipas na ang talab ng pagkain yan. Ganyan, huwag yan ang habulin nyo. Meron pa kayong dapat hanapin sa akin. At habang naririto ako, hanapin nyo na. Dahil gustong-gusto kong ibigay sa inyo. Some things satisfy momentarily appetite. Only some things sustain life. They came back looking for another meal. Jesus offered them a different kind of life. Ang hinahanap nila, isa na namang kainan. Ang iniaalok ngayon ni Jesus, isang bagong buhay. Hindi lang kainan moment. Ang problem, ginagawang star ang kaya lang magbigay ng temporary relief. Maging sa ating mga buhay, ginagawa nating star, yung ang binibigay lang sa atin ay panandalian. Panandaliang saya, panandaliang satisfaction, panandaliang pleasure. Yun ang ginagawa nating sentro Madalas yan. Kasi nabubulag tayo. Yes, money, praise, status, shopping, entertainment, success, comfort, even religious activity.
may silbi. Pwede pa nga rin masarap. Pero wala sa mga ito ang kayang buhatin ang buong buhay natin. Ang lahat ng ating pangangailangan, ang malalalim nating longings, hindi dyan. So ang tanong ay, what are you working for? Sabi ni Jesus, do not work for food that spoils. What are we really working for? Even in our religious quest, ano ba talaga ang pakay natin? Ba't tayo nag-church? Bakit tayo dumadalo sa mga Bible study? Nagvo-volunteer pa for ministry? Ano ba talaga ang hangad natin? People can be hardworking and still be feeding the wrong hunger. Yung ay, doon tayo mag-church, masaya. Anong hunger ang hinahanap mo sa iyong religious activity, sa iyong spiritual activity? Pwede kang pagod na pagod, pero malnourished pa rin ang loob. Pwede kang puno ang kalendar, pero gutom pa rin ang soul. Huwag tayong malibang. Isang araw nalalaga sa tangkay ng panahon, another araw bukas, another araw sa makalawa, and before you know it, tinatawag ka na ng libingan. Naubos na yung buhay, pero saan mo inubos? Marami tayong pinagsisikapan, ano naman ang ating nakamit? So ang tanong, hindi lang masipag ba ako? Mas mahalaga, ano ang ipinupundar ng pagod ko? Lahat naman tayo marunong magpagod, magpagal, magsikap. Anong naipupundar nun? Sabi ni Jesus, do not work for food that spoils. And that food could mean anything na hindi panandalian, hindi malalim, hindi eternal. Huwag nyo dyan sayangin ang oras nyo. Kaya ang sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all this will be yours. What is the kingdom? Sabi niya, gather for yourselves treasures in heaven. Akala naman ng iba, yung heaven, ibig sabihin yung church nila, yung religion nila, at ang gather for yourselves treasures in heaven, na ihulog mo lahat ang hikaw mo sa buslo. Ibigay mo lahat ang pera mo sa simbahan. Ubusin mo lahat ang iyong time, talent, and treasure. Yung ba yung heaven? Gather for yourselves treasure in heaven. But heaven is not a place beyond the clouds. Sa definition ni Jesus, at pag sinuri natin ang mga katuruan niya, that heaven is your mind and heart. And when Jesus says, gather for yourselves treasures in heaven, sinasabi niya, ang payamanin mo ang iyong isip at ang iyong damdamin. Hindi ang iyong bulsa. Kasi pwede ang yaman-yaman ng bulsa mo, tapos hikahos ang iyong isip. Dukha ang iyong damdamin. Pulubi ang iyong espiritu. Sabi, gather for yourselves treasures in heaven. And how do you do that? Yan ang laman ng pag-aaral na ito. Si Solomon, pinakamatalino sa lahat, sinabi sa Ecclesiastes 4:6, better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Yun na naman, treasure in heaven. Ano ba yung tranquility? Saan ba nandun yun? Sa puso tsaka sa isip. Kasi sabi ni Solomon, mabuti pa, konti lang, pero inilalagay naman sa puso at isip. Pero ang dami-dami, pero paghahabol lang sa hangin. Hindi siya matalino for nothing. Sabi niya, piliin ninyo kung ano ang nagbibigay ng kapayapaan. Okay, ang dami mong pwedeng maihain, ang dami mong pwedeng maging pera, ang dami mong pwedeng maimpok. Pero may kakambal ba yan na kapayapaan o gulo? Huwag ka malito. Gather for yourself treasure in heaven, in your heart and mind. And the treasure is peace, rest, love. Walang tutumbas sa kayamanan ng peace of mind.
Yung payapa ang loob, tahimik ang puso, yan ang pinakamayaman sa lahat. At kung tayo dumaan na sa napakagulong mundo, sa napakaraming kalituhan at kaguluhan at mga takot, alam niyo ang ibig sabihin nun, kung gaano kahalaga ang peace. So huwag kang maghabol ng mga bagay na pamparami lang ng mga bagay-bagay, pero pampahirap ng loob. Treasure in heaven. John 6:30-35. Kaya binalikan nila ang kwento ng mana. Yung mga tao kasi, dahil tinapay ang habol-habol nila, inungkat nila ang kwento ng pagpapakain sa disyerto nung unang panahon. The bread their ancestors ate in the wilderness. They asked for another sign from the old bread story. And Jesus shifts the question from bread to its true giver. Ang ganda ng paglipat-lipat ng mga kahulugan eh. Mula sa tinapay, dinala ni Jesus ang kwento sa nagbibigay ng tinapay ng buhay. Don't focus on the bread. Let's talk about the bread giver. And let's talk about the true bread that comes down from heaven. John 6:30-31, what sign then will you give that we may see it and believe you? Sabi ng mga tao, what will you do? Then biglang binalik lang usapan sa tinapay. Our ancestors ate the manna in the wilderness. Sabi nila, si Moses may mana, may tinapay. Ikaw, what can you give us? But Jesus corrects the center of the story. 32-33, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Sabi niya, huwag kayong nakafixate kay Moses at sa bread na yun. Ang tunay na giver ng bread ay ang aking Ama. Yan ang pag-usapan natin. Kasi yan ang mahalaga. At yan ang lalampas sa isang mealtime. Pwede yan na maging lifetime, even eternal. The conversation began with bread, a meal. Jesus takes it all the way to the source of life. Pinalaki niya, pinalawak niya yung topic. At sabi ni Jesus, ang tunay na tinapay mula sa langit ay hindi lang pagkain na pansamantalang bumubusog. Verse 33, the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. And of course, that's Jesus. He is the true bread that comes from heaven that gives life to the world. Not only to a small tribe in the wilderness, not only for a few chosen people, but to the world. Naturally, gusto rin yun ng mga tao. Sabi nila sa verse 34, Sir, always give us this bread. Pero hindi na tinapay na hawak sa kamay ang tinutukoy ni Jesus. Siya na. Pag in-appreciate natin yung ganda ng conversation, nilaliman mo ang paghuhukay. Sabi niya sa John 6:35, I am the bread of life. Hindi yung harina, hindi yung mana, hindi yung nakakain nyo, hindi yung kamote, hindi yung saging na saba, hindi yung nilupak, hindi yung kanin. Ako, ang tinapay, ang pagkain ng buhay. The gift is no longer merely something Jesus gives. The gift is Jesus Himself. Hindi na tinapay ang ibibigay ko sa inyo na pag kinain nyo, 2 hours lang kayong busog, gutom na uli. Ako ang kainin nyo. And the promise moves beyond ordinary hunger. Sabi niya, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Manna was provision. Bread became metaphor. Then Jesus stepped into the metaphor and say, I am the bread of life. What should we ponder on? Life has a source. Ang buhay ay may pinanggagalingan. Hindi ito basta na lang sumusulpot mula sa kawalan. Hindi rin ito self-propagated and self-produced. If Jesus is the bread of life, then the question is no longer merely what feeds us. The deeper question is,
where does life itself come from? Life is not self-generated. A river does not drink from itself. Life always comes from somewhere. Humihinga tayo ng hangin na di natin gawa. Umiinom tayo ng tubig na di natin nilikha. Kumakain tayo ng buhay na galing sa labas natin. Galing sa labas. Hindi yan galing sa iyo. Ang buhay ay hindi ipinupundar. Tinatanggap ito mula sa tamang source. At yan ang isang napakalaking lesson. Maraming tao, sobrang inuubos ang panahon, time, talent, and treasure sa pagpupundar ng buhay, tapos nabibigo lang hanggang dulo. Si Jesus, sabi niya, I am the bread of life. Eat me, and you will never go hungry. You will never be thirsty. Ang ganda, pero anong kahulugan nun? How do you eat Jesus? Sabi niya, I am. Ano ba ang tamang source ng buhay? Jesus the person, and Jesusness, the teaching of Jesus the person. John 6:38-40. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life. Hindi na lang ito earthly life, lalong hindi ito daily meal or a meal for a day. This is eternal in dimension. Eternal in scope. Universal in coverage. At dito lumilinaw ang sentro. Hindi lang pagkain ang binibigay ni Jesus. Siya mismo ang pinagmumula ng buhay na hindi inuubos. The teacher and the teachings of that teacher is the bread of life. Mahirap kasing himay-himayin yung kahulugan ng kainin si Jesus. Inumin ang kanyang dugo, kainin ang kanyang laman. Paano yun? Ano ba ang dugo at laman ni Jesus? E di ang kanyang teachings, ang kanyang ideya. The Word that became flesh. So what do you eat? You eat the teachings of Jesus. You drink the teachings of Jesus because this is the bread and water of life. And where do you go for life? Maganda, examine natin ang sarili natin because lahat tayo gusto natin ng buhay. Saan ka nagsasource? Where do you subscribe? Saan ka kumukuha? Saan ka sumasalok? Saan ka humuhugot? Belief ba in Jesus? In the bread of life? Or in something and someone else? Belief becomes visible in where we return when pressure rises. Pag sobra ang pressure ng buhay, saan kayo humuhugot ng lakas? Sa alak? Sa drugs? Sa shopping? Sa papa? Kanino? Kung natatakot, saan ka kumakapit? Sa pera? Sa savings? Kaya sa takot mong matakot, puro pera ang inaatupag mo. Pero napapatunayan naman all throughout time na hindi yun nagiging sapat sa taong talaga natatakot Tuwing pagod, saan ka bumabalik para kumuha ng pahinga? Pag hindi ka napapansin, ano ang bumubuhay sa iyo? Pagka yung mga inaasahan mo ng mga karakter sa buhay mo ay bibigyan ka ng lakas, pag-ibig, panahon, at nabigo ka, saan ka susuling? Pag may kulang, ano ang pinupuno mo agad? Saan at kanino ka humuhugot ng lakas? Madali kasi sabihin Jesus is my Lord and my Savior. Yung iba, alam mo, nung nakilala ko si Lord, talaga nakilala mo si Lord Nung nakilala ko si Lord, nung ganong date. Tapos ngayon, kung may pangailangan ka, kung saan ka sumusuling, kung ano pinaggagawa mo, tapos sasabihin mo, nakilala mo. Kung sa labas lang nang gagaling ang supply, madaling gumuho ang loob pag nagbago ang labas.
Kung sa isang tao lang na minahal mo, inasahan mo, idinambana mo at pinoon mo, doon ka humuhugot ng lahat. Tapos nawala siya, nagtaksil sa iyo, o kaya matapat, pero biglang sumakabilang buhay, paano ka na? Kung sa kapwa-tao, sa material things lang yung bread mo, ano mangyayari? Kaya maraming tao, kahit relihiyoso, biglang may nangyari, nawalan ng negosyo, natanggal yung bahay, inanod ng ilog, biglang naglalakad na sa breakwater. Nawala na ng center. Kasi ang center pala niya, hindi yung bread of life. Yun lang pandiunan. Yung pandikoko na nakukuha kung saan-saan. Matthew 6:11 and 34, give us today our daily bread. Daily bread. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Daily bread is a day's bread for today. Kailan? For today. At yun ang sinasabi ni Jesus. Ganito ang prayer nyo dapat. Ganito ang inyong mithiin, ang inyong lunggati. Give us this day our daily bread. And what is that bread? The bread of life. Jesus. The teachings of Jesus. Give us today your teaching na akma sa need ko ngayon. Give me today your teaching na magpapalakas sa akin, magpapalawak ng aking isip, ng aking puso, yung teaching na kailangan ko, hindi lang para mabuhay, kundi para bumuhay din ang kapwa na naghihingalo. Give us today our daily bread. Kaya sabi sa Proverbs 38, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Ang problema sa maraming tao, hindi lang daily bread ang gusto, weekly bread, monthly bread, yearly bread, lifetime bread, ilalagay nila sa kanilang warehouse. And not only that, hindi pa sapat yun. Kailangan meron silang bread hanggang kaapu-apuhan para mabigyan ng lahat ng mga hindi pa dumarating dito sa mundong ibabaw, agawan ng iba, ipunin yun at ipagkaloob sa mga hindi pa dumarating na mga anak at mga apo. Tapos wala pa rin naman na nangyayari sa buhay. Di kailangang buhatin ngayon ang lahat ng dalahin bukas. Ang needs ng bukas, may provisions bukas. Hindi ngayon. Di rin kailangang busugin sa kasalukuyan ang lahat ng gutom kahapon. Yung mga nagutom sa attention nung araw, nung bata pa, kung kani-kanino ngayon kinukuha ang takot-takot na attention. They steal, beg, or borrow attention just to compensate for the attention they never got in childhood. Tapos na yung childhood, move on. Huwag mo nang singilin ang ngayon para sa mga utang ng kahapon kasi hindi yun mababayaran. Di na kailangang hanapin sa isang tao ngayon ang lahat ng pagmamahal na hindi na ibigay sa iyo ng lahat ng tao kahapon. Mamahalin niya ako para sa inyo lahat na hindi nagmahal sa akin. Huwag siyang gayahin. Inassign sa isang lalaki ang lahat ng pagmamahal na hindi daw naibigay sa kanya ng lahat ng tao nung past. Ano? Sa kahahanap ng ganun? You are headed for disaster pagka ganyan. Sasabihin mo sa boyfriend mo o sa girlfriend mo, mahalin mo ako. Para sa lahat ng pagmamahal na hindi ko nakatanggap mula sa aking mga magulang, sa mga ninong at ninang, mga kapatid, pinsan, kapitbahay, kabarangay, classmate, aatrasan ka. At kung papangako ang kanon, ka maniwala, mabibigo ka lang. Failure ang kasunod ng ganitong expectation. May mga gutom na di kayang busugin ng iisang magpapakain, lalo kung ito ay pakainin din lang. Bakit ka aasa dun? Si Jesus, ang bread of life. And let's not be abstract about it, kasi mahirap maintindihan pag abstract, mahirap apply. Ang teachings ni Jesus, ang bread of life.
Nandun ang wisdom, nandun ang guide, nandun ang manual kung paano mabubuhay, hindi lang sa mundong ito, kundi kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pag-aralan. Yun ang bigyan ng focus, hindi kung ano-ano. Hindi mga religious garbage and details. Ang thing is, ano ba ang bread ni Jesus for me today? Ano ba ang teaching niya? Anong wisdom niya? Yun ang kailangan ko ngayon. Yun ang aking kakainin ngayon. Pag ipinapasa natin sa kasalukuyan ang lahat ng kulang sa nakaraan, lahat ma-stress, mabibigo, mapapagod. May mga bagay na sapat pagpara lang today, pero kulang pag nilagay mo today at tomorrow pa. Pang today yon. Kaya kailangan natin doon ng faith. Not that you don't plan, not that you don't plant for tomorrow, but you plant and then forget about it. Let God take care of it and then live for today. Daily bread teaches enoughness, gratitude, and trust. But Jesus pushes the bread image even further. Bread must be eaten. John 6:53-57, Jesus said to them, "Very truly, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. The one who feeds on me will live because of me." And remember, what is that blood? What is that bread? What is that flesh? The teachings of Jesus. Eating is a strong image of internalization. Jesus' blood and flesh, His teaching ang inumin at kainin, yun ang gawing food. Ano ba ang food ng ating isip? Yung matutulog ka na lang, manonood ka pa ng horror, o di yun ang food mo. Pagising mo, stress ang pupuntahan mo agad kung ano-anong mga news, kung ano-anong mga post ng mga nagmumurahan, nagkakagalit. Hindi yun ang food mo. Yun ang inilalagay mo sa iyong heaven. Paano magkakaroon ng peace kung ang kinakain ay trouble? Paano magkakaroon ng contentment kung ang laging pinag-uusapan ay yung nakaka-discontent? Paano matatahimik kung ang lahat ng pag-uusapan ay mga kapintasan, kabulukan ng kapwa? Yun ay pinapakain mo sa iyong isip. Ano ang ipoproduce niyan? You are what you eat. You become what you eat. Kaya sabi ni Jesus, eat me. Eat my word. Kung galit ang regular na kinakain ng isip, madaling galit din ang reflex. Kung comparison, sa iba ang daily diet mo, insecurity ang magiging bunga. Kung fear ang paulit-ulit na intake, lumiliit ang mundo dahil binabakuran ito ng takot. But gratitude, truth, beauty, service, good company, rest, and wise work can slowly form another kind of person. Iyon ang pagkataong linangin. Yun ang pagkataong i-cultivate, i-develop. Yung taong palapit ng palapit sa truth, sa beauty, sa service, sa good company. What kind of person are you cultivating? Nalalaman mo naman kung ano yung pinandidilig, ano yung pinafertilize sa iyong isip. Pinapayagan mo ba ng isip mo ay pamugaran ng lahat na lang ng mga negative na bagay, mga takot, mga galit, mga hidwaan, mga siraan? Anong mga conversation ang pinapayagan mo to happen in your presence? Lalo na anong mga conversation ang pinapasimunuan mo? Anong conversation ang kinukonsinti mong maganap within your hearing distance? You've got to take care of what enters your mind. At ang pinapasukan ng tenga mo at mata. What do you allow your eyes to see, read, watch? What do you allow to enter your ears? Whose words? What kind of words? All of that, dapat binabantayan. Kasi yun ay pagkain.
pagkain din. Kung iniingatan natin ang mga pagkain natin para tama yung diet, para tama yung mga bilang-bilang ng mga calorie dyan at mga kung ano-ano pa, abay di dapat lalo mo pag-ingatan yung kinakain ng utak mo. Because your mind is your heaven. It is the kingdom of God. Paano ka nagiging kingdom of God? Di ba sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you? Because the kingdom of God is in your mind, it's in your heart. Doon nag-ahari ang Diyos. Pero siya ba'y nag-ahari? Baka naman kingdom ng iba. So pinipili. On hearing this teaching that Jesus is the bread, that His blood is the drink, many of His disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Ito yung gusto lang ng mga tao, yung madali maintindihan. Gusto lang nilang preaching, yung may joke, yung masaya, yung nakakaaliw. From that time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. You see? Nung tinapay na harina, galing sa tinapay ng bata, nagustuhan, sinundan-sundan siya. No, ang inaalok na ni Jesus yung mahalaga, yung tinapay ng buhay, sarili niyang dugo at laman ng kanyang mga ideya, mga teaching, tinanggihan. Ayaw nila. The weather changes. The teaching becomes costly. May cost kasi to eat the words of Jesus. May cost to let His teachings enter your ears. Because it will require a rearrangement of life. It will require realignment with the Jesus reality. And not many people are willing to realign with Jesus. They only want Jesus to provide a meal. So the people began to leave. Not one, not two, many. Then Jesus returns to the 12. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered Him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Aba, nakatch si Peter. You have the words of eternal life. Your words are bread that gives eternal life. So kanino pa kami pupunta? Imagine kung ano nangyari sa buhay ng mga tumalikod kay Jesus dahil ayaw nila si Jesus as bread of life. Hindi sinabi ni Peter na, naintindihan ko na. Hindi sinabi ni Peter yon. Kasi hindi pa naman talaga naintindihan ng maraming bagay. Pero nagsisimula na siyang makaunawa. Ang sinabi niya, in thought, wala akong ibang pupuntahan. Kayo ba? May iba pang na-identify na marapat puntahan sa dinami-rami na nang nasubukan natin sa buhay na ito? Dapat by process of elimination, alam mo na kung alin ang food that doesn't work, kung anong food ang poisonous, kung ano ang laman tiyan lang, at ano yung malalim ang talab, nagpapapanatag ng loob, nagpapapayapa, nagpapahinga. Sabi ni Pedro, saan pa kami? Dito sa inyo may buhay. So fast forward to us today. What are we eating? Everyone is already feeding on something. May kinakain naman tayong lahat eh. Kaya lang, ano? Junk food ba? Nutritious food ba? Delicious food ba? There comes a time in one's growth to maturity na ang tanong na tungkol sa pagkain ay hindi kung masarap, kundi kung masustansya. Hindi na kung masarap sa bibig, kundi tama ba sa sikmura hanggang sa kaduluduluhang himay-may ng iyong laman? O masarap lang hanggang dila at pagkalunok mo, laso na? Dumadating tayo sa time na gano'n ang trato mo sa pagkain. Hindi lang masarap sa dila. Yung antitikas ng ulo, may diabetes na, kung makakain pa ng leche plan, banye-banyera. Pagkatapos, pag naghihingalo, Diyos ko, nasampu kayo. Sabi, hindi ako kasama ng sugar na kinain mo, huwag akong tanungin mo. Proverbs 27:7, one who is full loads honey from the comb.
But to the hungry, even what is bitter tastes sweet. So what do you hunger for? We feed the body, but we also feed the attention, the memory, the desire, fear, imagination. We feed resentment, gratitude, relationships, and hope. What in you do you feed? Because that part of you that you feed is the part that will grow. It is the part that will rule over you. Do you feed pride or humility? Do you feed fear or trust? What is your diet? Daily diet. Every day we take in news and noise, praise and criticism, screens and conversation, hurry and silence, worry and beauty. One thing merely fills, another nourishes. Make the good choice. What is good may carry little weight. What seems plain may quietly keep us alive. A delightful life is not a life of maximum consumption. It takes a lot of living to realize that. Na hindi nakukuha sa dami ang pagkain, kundi sa quality. Hindi lang sa sarap, kundi sa correctness. Hindi lang dapat masarap ba sa dila, kundi tama ba para sa sikmura, sa buong katawan, hanggang yan ay maging dugo at makarating sa aking mga cells. Tama ba yan para sa akin? Delight is not simply more. Many times, delight is in less. Dapat ine-edit ang buhay. Ine-edit ang ginagawa, ine-edit ang kinakain, ine-edit ang pinipili, and focus only on what is essential. Seek first His kingdom, His teaching, His righteousness, His reasoning, and all these things will be added unto you. So lahat ng mga iba nating gusto sa buhay, ano na lang yon? Side effect ng tamang choice. Choice of seeking the kingdom. Because when you seek the kingdom, when you seek the kingship, the rulership, the reign of Jesus, meaning the power of His word, everything else that is good follows. Hindi mo kailangang hanapin yung good na yon. Ang hanapin mo si Jesus, yung teaching niya, at yung good automatically follows. Sometimes the richer life is not the fuller hand, but the quieter one. The earlier we realize that, the earlier we will be spared from needless sorrows. Enoughness is the wisdom to recognize a gift. Gift yan eh. Dapat ma-recognize mo. Food enough lang to enjoy, rest enough to recover, freedom enough not to be owned by what you own. Are you owned by what you own? Paano nangyari yon? O, nagpagawa ka ng magandang bahay, hindi ka ngayon makaalis, baka manakawan eh. Hindi owned ka by what you own. Magsusuot ka ng malalaking hikaw, tapos wala ka nang ginawa, di hawak-hawak na ganyan, may kasalubong ka, dahil baka lulukin ng kumari mo. Pag bineso-beso ka. You are owned by what you own. Dapat okay, gusto ko may maganda akong gamit, maganda akong bagay, iingatan ko, pero in spite of pag-iingat, na hindi naman obsessive, nawala, di nawala. Ganon. Hindi yung Diyos mo yung mga bagay-bagay na yan, na pag nawala, para ka nawala ng buhay. Pagka ganon, pag dumadami ang iyong mga nagiging ari-arian, dumadami ang iyong amo. Dumadami ang nagmamay-ari sa iyo at magkakahati-hati ka. Who owns you? Magandang tanong yan, ha? Who owns you? Kawawa ka naman if who owns you is just another person na pwede magbago ng isip, pwedeng mawala ng pagmamahal sa iyo,
pwedeng pagtaksilan ka o nakawan o dayain. Kawawa ka naman kung yun ang may-ari sa'yo. Who owns you? Recognize a gift before desire renames it kulang. Kasi kung minsan may gift na ibinibigay sa'yo, tapos ikaw naman kulang. Binigay na nga ng Diyos, kulang, and you want more and more and more until it owns you. Open hands can receive, clenched hands can only hold. Receiving says, I have been given enough to live and enough to share. So receive. Grabbing says, I must secure more before I can be safe. Do not grab. Pag may sinunggaban ka at hinawakan at may grab, yung kamay mo hindi na free to receive blessings kasi may hawak eh. Your palm must be open to receive blessings. And for it to be open, you don't hold on to anything. You let God hold it for you. Hindi ka sobrang magbantay, magmay-ari, mag-possess ng tao dahil mahal mo siya. Mahalin mo lang at hayaan mo siya kung gusto niyang nandyan siya o wala. Pero para bantayan mo siya, pilitin mong nandyan siya, naging amo, naging Diyos. Who owns you? A delightful life learns to receive without becoming passive and to work without pretending that everything depends on us. No. Not everything depends on us. Because life is a gift. It is received. It is not produced. It can only be multiplied, so it could be shared, but never self-produced. Jesus gives that. The Most High God, the Father, gives that through Jesus and through the revelation of Jesus. And that revelation is the Jesus Word, the teaching, the Jesusness, the quality of life that is derived from the teachings of Jesus. A life is not nourished by one great meal. It is formed by what we return to daily. Hindi lang isang malaking feast yan. Yan ay mga small meals taken at a time, every day. So sa body, eat what nourishes. Sa mind, reduce noise. You need the stillness. You need silence so that you can hear your mind think. And the mind is not a factory of thought. It is a receiver of thought. So it must be empty enough to receive. Hindi punong-puno ng non-essentials. The heart, huwag pakainin araw-araw ng lumang resentment. Huwag mo pa pakainin ng lumang resentment. Huwag mo nang i-revive ang galit mo. Dito, sama mo ng loob doon, inis dito, pabalik-balik, usap-usapan, dahil kakainin ka niyan. You must be free from that. Sa relationships, give attention. Not seek it. Because when you give it, it will come back to you. Hindi mo kailangang i-engineer para ka lang mahalin. Maging mapagmahal ka, yun kaya mong gawin. Pero yung cause people to love you, hindi mo kayang gawin yun. Huwag mo na ambisyonin. It's their choice. Do what matters. Notice what is already good. At sa ating faith, mga kapatid, return daily to God. Not only in crisis. Kaya sabi, give us this day our daily bread. Lalapit ka sa Diyos for your daily bread. Hindi ang takal-takal mo nawawala, tapos bawati ka talagang gutom na gutom ka. That you want everything in one sitting. It doesn't happen that way. Jesus gave us a wisdom. Seek it daily. Balik sa kwento. Kinabukasan, matapos ang lahat ng yan, hinanap nila ulit ang nagpakain sa kanila si Jesus. By then, the question was no longer, where is the bread? It had become, what is sustaining your life? What are you repeatedly taking in? Tanong na natin sa sarili natin yan, ha? Ano na ang parati natin kinakain? Nilulunok. Nilululon. What keeps you alive inside when outside supply changes? Kasi nagbabago-bago yan eh.
Pag may reversal of fortune, pag naiba ang klima, what sustains you? What have you mistaken for nourishment simply because it feels good for a while? And what quiet daily bread have you neglected because it does not shout? Do we always give our attention to the noisy, to the ones that shout? Napakaraming blessing ay tahimik. Kailangan pakinggan mo ang kanyang anas, ang kanyang bulong. Hindi laging ang sinusunod mo yung maingay. Matthew 4:4, sabi ni Jesus, man shall not live on bread alone. And that is the non-Jesus bread. All other types of bread. Life is received daily. And remember this, life is not a warehouse. Huwag kang mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon. Parang bodega ang buhay. Life is a table we return to. And that table is Jesus. Return daily to what gives life. Take enough. Give thanks. Share. Savor. Do not spend your life feeding hungers. That feeding cannot satisfy anyway. Isipin kung saan natin inuubos lahat ang ating lakas, oras, panahon, mga bagay na hindi naman magsusukli sa atin ng kabutihan. Know what feeds you? Know what merely fills you? Know the difference. And remember that Jesus' bread is daily. Tulungan niyo kami, Ama, na maunawa kung paano i-apply sa buhay namin ang mga profound truths na ito. That Jesus, your Son, is our bread, and that bread must be taken daily. That He is the source of life that is eternal, even life that is earthly and earthbound, because He is the bread of life. Teach us to understand, to identify ang mga kinakain naming junk food para sa aming espiritu. Ang mga walang katuturan, walang halaga, hindi nakabubuti, pero naging habit. Teach us to identify what feeds us and what we feed on. Magbulay-bulay ng tahimik, mga kapatid. Hanapin pa ang pagbubunyag ng Espiritu ng Diyos for personal applications. Be with the Lord in quiet reflection.